Ika-16 ng Nobyembre taong 2010, natagpuan ng pulisya ng Thailand ang mahigit 300 bangkay ng sanggol sa loob ng templo. Pagkatapos ng masusing paghahanap, nakakita pa sila ng 1,600 bulok na bangkay ng sanggol sa loob ng templo. Nakalagay sila sa plastic bag. Ang pinakamaliit ay hindi pa nabubuo. Ang pinakamalaki ay handa ng ipanganak. Ang eksena ay nakakatakot, at ang mas nakakagulat, ang mga pumatay sa mga batang ito ay hindi iba, kundi ang kanilang mga tunay na ina. Sa totoo lang, ang pagpapalaglag sa Thailand ay labag sa batas. Ang mga babaeng naloko, o hindi sinasadyang nabuntis, ay napipilitang pumunta sa ilegal na klinika. Walang kalinisan ng ospital dito. Walang propesyonal na kagamitan. Wala ring pampamanhid. Sa bawat operasyon, sobrang sakit na nararanasan ng mga babae. Ngunit kahit ganoon, hindi sila makapagsalita dahil sa takot na marinig ng iba. Para mabawasan ang hirap ng mga babae, mabilis na tinatanggal ng doktor ang sanggol. Ilalagay sa plastic bag, itatapon sa banyo. Kapag marami na, iimpake niya ang mga bangkay. Lihim na ibibigay sa tagapamahala ng templo. Susunugin ng tagapamahala sa pugon. Ngunit sa dami ng pagkakataon, may mga hindi inaasahang pangyayari. Nang kalahating sunog na, bigla na lang namatay ang apoy. Kahit anong pagsisikap, hindi na ulit nagliyab. Parang may pumipigil. Dahil dito, kinuha ng tagapamahala ang mga bangkay. Pansamantalang itinago sa locker ng templo. Mula noon, sunod-sunod ang kakaibang pangyayari. Ang pinakamalala ay sa ilegal na doktor. Habang inooperahan ng isang babae, kahit ano ang gawin, kahit abutin sa loob, hindi matanggal ang sanggol. Mas malala pa, dahil sa marahas na pagtatanggal. Labis na nagdugo ang babae. Natakot at tumakas ang doktor. Natagpuan ng pulisya ang bangkay makalipas ang ilang araw. Dumating si Reporter Awi sa lugar para kumuha ng balita, ngunit nang itutok niya ang kamera sa babae. Pinagpawisan si Awi sa takot, ngunit dahil walang ibang nakakita, inakala niyang mali lang ang nakita. Ngunit nang aalis na siya, nakita niya ulit ang bangkay sa hagdanan. Hindi lang si Awi ang nagulat, pati ang mga kasamahan niya ay namutla. Hindi pa ito ang pinaka-nakakatakot. Nang gabing iyon, pauwi si Awi kasama ang pamilya. Pagdating sa baba, hindi gumalaw ang anak niya. Nakatitig sa pintuan ng compound. Itay-inay, antayin natin si Bunso. Tumingin si Awi at ang asawa niya. Walang tao sa pintuan ng compound. Inakala nilang mali lang ang nakita ng anak. Hinailan nila pauwi ang bata. Nang sumunod na araw papuntang eskwela, tinuro niya ang daan at sinabi nakita niya ang kapatid. Pinapasama sa magulang, may nakita silang nagtutulak ng sanggol. Inakala ng asawa na gusto lang ng anak ng kapatid, kaya hindi na niya pinansin. Ngunit pagkatapos ng klase, bumibili sila ng merienda sa daan. Habang naghihintay, parang may tumawag sa bata. Tumakbo siya sa madilim na daan. Nang mapansin ng asawa, pumasok na mag-isa ang bata sa templo. Hinabol niya agad, napadpad sa morgue ng templo. Bukod sa nakakatakot na pakiramdam, hindi niya makita ang anak. Habang naghahanap ang asawa, may narinig siyang tunog sa likod. Kusang bumukas ang kandado ng locker. Habang bumubukas ang locker number 9, natamba sa takot ang asawa. Sa pagkakatamba, nakakita siya ng mas nakakatakot. May asong dilaw na lumitaw. May bangkay ng sanggol sa bibig. Tatayo na sana siya para tumakbo. Nagulat ulit sa paglingon. Mabuti na lang ang anak niya. Binuhat niya agad ang bata. Tumakbo palayo sa templo. Mula sa gabing iyon, naging kakaiba ang kilos ng anak. Walang tao sa kwarto, pero patuloy siyang nakikipag-usap. Tinanong ng asawa kung sino kausap. Tinuro ng bata ang bag. Sinabing dinala niya ang kapatid. Kinuha ng asawa ang bag. Binuksan kahit natatakot, may nakitang bangkay ng sanggol. Dumating si Awi nang marinig. Nang buksan niya ang bag, naging manika na lang. Sabi ng bata, kinuha niya ito sa templo. Tiningnan ng manika, may kakaiba si Awi na naramdaman. Kinabukasan ibinalik sa templo, hindi niya inasahan. Mas kakaiba ang templo ngayon, lalo na ang mga asol na locker. Kumuha siya ng mga litrato. Nang tingnan sa kotse, may puting anino sa bawat litrato. Parang may humarang sa camera. Ipinakita niya sa kasamahan. Sabi ng kasamahan. Parang mukha ng bata. Bata. Oo. Siguro dahil lang sa ilaw. Huwag mo na isipin. Kahit ganoon ang sabi, dahil sa kakaibang kilos ng anak, nababahala si Awi. Nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Nang magising, may nakita siyang mas kakaiba. Sa painting sa sala, may maraming bakas ng kamay ng bata. Akala niya kalokohan ng anak. Nang tanungin kinabukasan, sabi ng bata gawa ng kapatid. Akala ng asawa takot lang maparusahan. Sinisi ang bata, nakaramdam ng kakaiba si Awi. Para hindi matakot ang asawa, hindi niya sinabi ang mga pangyayari. Natakot din ang asawa sa huli. Nang gabing iyon, gumagawa ng takdang aralin ng bata. May tumawag na naman sa kanya. Pumunta sa park ng walang palem. Mag-isang sumasakay sa duyan. Pataas ng pataas ang swing. Parang may nagtutulak sa likod. Hindi matigil ng bata. Mabuti dumaan si Awi galing trabaho. Narinig ang iyak ng anak. Nailigtas niya ito. Hindi pa rin tumigil ang kakaiba. Pag-uwi, video call ni Awi sa kasamahan. Nakita ng kasamahan ang anak sa likod. Sabi dikit daw ang anak niya.
Nagulat si Awei. Tulog ang anak pagka-uwi. Paano nasa likod niya? Sabi wag magbiro ng ganoon. Pero nakita talaga ng kasamahan. Seryoso naman si Awei. Iisa na lang ang posibilidad. Habang natatakot siya, may problema kay Awei. Kumikislap ang computer screen. May itim na anino sa kwarto. Wala naman nakita sa likod. Sobrang natakot si Awei. Tumakbo sa kwarto. Sumiksik sa kumot ng asawa. Akala niya magiging ligtas. Ginaising siya ng asawa sa madaling araw. Kasi, may narinig na nagbukas ng pinto ng anak. Tumakbo sila para tingnan. Huli na, wala na ang anak. Habang naghahanap sila, may anino sa hagdanan. Sinundan nila, nakita ang anak sa connecting bridge. Anong ginagawa mo dyan? Pinaglalaro ako ni Bunso. Matapos ito, hindi na mapakali si Awei. Kailangan niyang malaman ng totoo. Naglagay ng camera sa harap ng kama nila ng anak, para makita kung may nanloloko, o may multo sa bahay. Hindi niya inasahan. Paghiga niya para matulog, bumagsak ang camera. Bumangon para itayo, bumagsak ulit pagkalipas ng ilang segundo. Nang itayo ulit, pinagmasdan ng mag-asawa ang camera. Nakatulog lang nang hindi na gumagalaw. Paggising kinabukasan, bumagsak ulit ang camera. Mas nakakatakot, may nakuhanan na bata, kakaibang posisyon, gumagapang magdamag, tumatawag sa kapatid, nakaupo sa balkonahe, kumakawi para magpaalam sa kapatid. Nagalit ang mag-asawa, pinagalitan ng anak, wala siyang kapatid, sabi ng bata. Itay, hindi mo ba siya mahal? Sabi niya hindi mo daw siya mahal. Nang marinig, natakot ang mag-asawa. Akala nila nalungkot lang ang anak, kaya nag-imbento ng kapatid. Hindi pala ganoon ka-simple. Samantala, mas malala ang nangyari sa ilegal na doktor. Pagkatapos oprahan ng babae, narinig ang iyak ng sanggol. Hindi pa nakaka-react, sara ang mga pinto at bintana. May hindi nakikitang puwersa sa operating table. Hindi makontrol ang kamay, kinuha ang gunting, sinaksak ang sariling tiyan, nakawala dahil sa sakit, tumakbo palabas, hindi siya tinigilan. Habang hinahabol, nakita ang anyo nito, grupo ng mga bagong sanggol. Naintindihan ng doktor, sumigaw siya. Hindi ko gustong patayin ka. Ang nanay mo pumatay sa'yo. Hindi ko kasalanan, hindi ako. Bakit hindi mo hanapin ang magulang mo? Gumana ang sinabi, tumigil ang mga multo ng sanggol. Tama ang sinabi ng doktor, naghanap ng magulang. Sa kabilang banda, nagpupunas ng camera si Awei. Biglang sabi ng anak, Itay, nandito si Bunso. Hindi pa nakaka-recover si Awei. Biglang umiyak ang asawa, parang nas-APN. Tumakbo si Awei para tingnan. Natulak siya, nawala ng malay. Nang magising, wala na ang mag-ina. Nakita ang manika, baka nasa templo sila. Nagmaneho papunta doon. Hindi inasahan. Nauna pa ang manika, ibig sabihin, tama si Awei. Hinanap ang mag-ina. Nang mga oras na iyon, bumukas ang locker sa likod. Maraming bangkay ng sanggol ang bumagsak. Gumapang si Awei palayo, nang makatakbo sa kabilang gilid. May narinig na sigaw ng asawa sa locker. May tumutulo pang dugo, hindi na natakot si Awei. Binasag ang kandado, nakitang may humahawak sa asawa. Mahina lang naman. Pagkatapos maghilahan, nailigtas ang asawa, binuhat din ang anak, umiyak ang bata. Itay, mahal mo ba si Yamei? Mahal ko. Bakit hindi mo ako mahal? Kinabahan si Awei, lumingon. Karga ng asawa ang anak. Sino ang hawak niya? Dahan-daang lumingon. Bangkay ng duguan na sanggol. Doon lang niya naintindihan kung sino ang kapatid na sinasabi. Huli na ang lahat. Nahulog si Awei sa pool. Bigla, maraming sanggol sa tubig. Pumalibot kay Awei. Nilulubog ang ulo. Sa pagkalito, naalala niya ang kasalanan. Nagtaksil siya noon, sa katrabaho. Nabuntis niya ito. Ayaw niyang panagutan. Pinapanto sa ilegal na doktor. Marami ng sala ang doktor. Sira pa ang pugon ng templo. Hindi nawala ang masamang spirito. Hinanap ang mga magulang. Syempre, pati katrabaho ni Awei. Sa huli, nalaman ng pulisya, sikreto ng templo, nadakip ang doktor. Hindi na maalala ilang operasyon. Maraming bumabalik. Kung ayaw ng kliyente, 1 buwan o siyam, aalisin niya. Karamihan patay agad. May ilang malakas. Inampon ng doktor, para lang magkaroon ng mabuting karma. Kailangan ng pera para sa mga bata. Para kumita, patuloy na nag-oopera. Hindi na natatapos. Sa kabilang banda, dinala si Awei sa ospital. Naging gulay, mata lang ang gumagalaw. Kakaiba, may katabi ring ganoon. Mas malala pa, bukod sa mata, gumagalaw din ang bata sa tiyan. At mas nakakatakot pa, nang buksan ng bata ang kurtina. Nakita na ang pasyente ay ang katrabaho ni Awei.